Amen. Padayon kita mga utol. Nagkakanto na kita sa ating paghatag. Pinatawagan ko ang beloved Sir Velasco, ang beloved teacher, sa portion niya. Praise the Lord, kamusta sa aking beloved teacher life. Pumalakpak po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo masaya, praise the Lord! Praise the Lord, at pungin po ang ating pong dakilang Diyos. So patuloy po tayo, mga kapatid, na makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Muli po, bago po sa pagpapatuloy, ako po ay malugod po na bumabati ng magandang umaga. O natigit po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri at pagdulwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At yun po sa aking po mga kasamang manggagawa, sa basan po ng ating po dakilang Diyos, maging sa ating beloved preacher, Preacher Mike Gubita, maging sa kanyang buong sambahayan, at yun po sa ating po mga beloved instrumentalist, Brother Ken, Brother Alex, at sa lahat po ng mga awit, isang mapagpalang umaga. At maging po sa ating pong bisita, na ating pong kasama sa araw na ito, welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Lahat tayo masaya, praise Lord! Gising po ba ang lahat? Ang lahat na gising, ipalagpak ang kamay. Praise Lord, salamat Lord sa 10 na pumapalagpak. Amen. So, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Praise Lord. So, tayo po mga kapatid ko ay nasa bahagi ng ating pagkakaloob o pagbibigay ng ating po mga ikasampung bahagi at handog. Ito po mga kapatid ay ginagawa ng lahat ng mga umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Ito po ay ginagawa ng lahat ng umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ba tayo umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. Ang lahat na umiibig sa ating dakilang Diyos, ipalakpak ang kamay. Sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, dito po sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 20, at talata po ay 6, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po dito, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So ano po yung ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kaawaan, kahabagan, kapatawaran sa ating pong mga pagkukulang, sa ating mga kahinaang na pagbigyan. Ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos ay pinagpapakitaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kaawaan. Amen? Hello? Di ba, pag tayo po lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po nagsusumamo sa ating dakilang Diyos. Sino din yung mga nagsusumamo sa mahal na Panginoon? Taas yung kamay. Dahil kinikilala natin siya na siya yung ating Ama. Siya yung ating Ama, mga kapatid ko, kaya tayo po'y nagsusumamo sa Kanya. Tayo po'y nakikiusap sa Kanya. Tayo po ay humihingi ng tawad sa Kanya. At tayo po, mga kapatid, ay humihingi ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon sa panahon na tayo po, mga kapatid ko, ay nasa kagipitan, sa panahon na tayo po ay nasa kawalan, sa panahon, mga kapatid, na kahit tayo po ay nasa kasaganaan, tayo po ay lagi pong nagsusumamo at humihingi ng gabay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw. Amen? Amen. Ibig sabihin, araw-araw, mga kapatid, na tayo po ay nagsusumamo sa ating dakilang Diyos. Araw-araw na tayo po lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing lalabas tayo ng bahay, tayo po nagsusumamo sa ating dakilang Diyos, naggabayan niya tayo, i-guide niya tayo, at maging matagumpay ang ating lakad, ang ating mga plano sa buong maghapon. Amen? Ginagawa po ba ninyo yan, mga kapatid? Lahat ng gumagawa yan, itaas yung kamay. Yung bago lumabas ng bahay, nagdarasan sa ating pinakamamahal na Panginoon na ipinagkakatiwala niya sa ating dakilang Diyos ang kanyang mga lakad. Yan po ay napaka-importante sa lahat ng mga mananampalataya. Amen? Sa lahat ng tao.
kung yung mga hindi nga mga kapatid active sa mga simbahan, mga kapatid, no, yung pag naisip lang nila pumunta na simbahan, pupunta sila na simbahan, pero alam niyo po ba mga kapatid, madalas kapag ini-invite natin sila, sinasabi nila kahit hindi naman kami pupunta na simbahan, lagi naman kami nagdarasal. Di ba? Pero alam niyo po ba mga kapatid, lalong-lalo ka na. Lalong-lalo na tayo po, mga kapatid ko, ay lagi nating naiintindihan o naunawaan natin. Itinuturo sa atin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga kapatid ko, ang dapat gaganap ng mga bagay na ito sapagkat alam natin na tayo po ay sasa Panginoon. Amen? Amen. Sino dito nakakilala kay Josue? Kay Joshua? Yung Joshua yung kapitbahay ninyo. Sino dito nakakilala kay Joshua? Taas yung kamay. Si Joshua mga kapatid, ano yung nasa puso ni Joshua? Ano yung nasa puso ni Josue mga kapatid? Ang puso ni Josue, mga kapatid ko, siya at ang kanyang buong sambahayan ay pupunta sa bahay ng Panginoon. Maglilingkod sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tama? Lahat tayo po sabi, praise the Lord. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ano po ba yung mas importante sa tao? Ano ba yung mas priority sa tao sa panahon natin ngayon? Trabaho, negosyo, mga kapatid, at pamamasyal. Yun yung mas mahalaga sa marami sa atin. Di ba dito sa ating bansa, kailan po ba nagsisimula ang pagtatrabaho? Lunes hanggang Sabado. So ngayon mga kapatid, yung ikapitong araw na sana ginagawa ng tao para sa Panginoon o pupunta sila na simbahan para sa Panginoon, ginagawa ng marami, pupunta ng pasyalan sama ang kanilang pamilya o kasama ang kanilang pamilya. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ito yung sikreto ng mga anak ng ating dakilang Diyos. Pupunta ng bahay-sambahan para dadalhin niya ang kanyang buong pamilya para sama-sama sila na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yun yung ginawa ni... Sino gumawa nun? Yun yung ginawa ni Josue. Ni Joshua, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, sige, piliin ninyo kung ano yung gusto ninyong gawin. Maglingkod kayo sa ibang mga Diyos o maglingkod sa totoo na Diyos. Pero ang sabi ni Joshua, kami, ako, at ang aking buong sambahayan ay mapasabahay ng Diyos sapagkat kami ay maglilingkod sa Panginoon. Isang buhay na malakas palakpak para sa mahal ng Panginoon. Lahat tayo sa first row. So yun po mga kapatid ko ang isa sa bagay na dapat inuugali natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Alam niyo po mga kapatid, hindi man tayo perfecto. So may mga tayo, mga kapatid ko na nagkukulang tayo, may mga tayo na hindi po tayo nakakapunta na simbahan. Mga kapatid, subalit ang paalala sa atin ng ating dakilang Diyos, kung malakas ka, malusog ka, wala kang karamdaman, kaya mo pumunta na simbahan, pumunta ka na simbahan para maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Sapagkat ito po ay ipinapaunawa sa atin ng ating dakilang Diyos ang kahalagahan ng paglilingkod sa Kanya. Na kung saan itataas natin yung pangalan niya, luluwalhatiin natin siya sapagkat nilikha niya tayo para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen? Saan po tayo nilikha ng mahal na Panginoon? Bakit po ba tayo nilikha ng mahal na Panginoon? Para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? So yun po dapat ang maintindihan ng maraming tao. Pero alam niyo po, mga kapatid, lahat ng mga nandirito sa araw na ito, naintindihan nila na sila ay sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Yung mga tao na laging pumupunta na simbahan every Sunday, mga kapatid, sapagat wala naman po talagang nakalagay, mga kapatid, na ganun po yung araw. Subalit, mga kapatid ko, yun po ang ating pong ginagawa sapagat nung panahon din na namatay, no? Ang ating pinakamamahal na Panginoon o pinatay siya, mga kapatid. Ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ikapitong araw, sa araw ng linggo, mga kapatid ko, dinalaw siya ng kanyang mga
mga alagad, no? Itong si Maria, dumalaw din, mga kapatid ko. Anong araw yon? Ha? Anong araw? Anong araw? Araw po dumalaw yung mga alagad, mga kapatid? Unang araw ng lahat tayo magsabi personal. Palapakan mo natin ang pinakamahal ng Panginoon. So umagang-umaga, mga kapatid ng linggo, pumunta ito sino yung sino yung pumunta? Si Maria, sigurado kayo? Kasi ako kasi sigurado. si Maria, mga kapatid ko, ay pumunta doon, mga kapatid. Amen? Lahat tayo magsabi personal. Yung lahat ng mga Maria, taas ang kamay. Di kayo nagtaas. Lahat ng mga Maria, taas ang kamay. Nahiya sila. Yung pag lalaki, Mario. Pag babae, Mario. Si Maria, mga kapatid ko, ay lagi pupunta siya doon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So lahat ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinapahalagahan nila ito, mga kapatid ko, sapagkat tandaan po natin na parito tayo, hindi sa kung kanino man, kundi na parito tayo para sa Panginoon. Amen? Amen? Amen! Naparito mo ba kayo para sa Panginoon? Amen! O, lahat tayo magsabi personal. Praise the Lord! Naalala ko po, mga kapatid, yung isang pastor, mga kapatid, no? Habang nangangaral siya, ang pangangaral niya po, mga kapatid, kasi grabe po yung kapuspusan. Kumilos ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, puspusan, mga kapatid, na-revive ang lahat ng mga kapatiran sa bayang-sambahan na yun, mga kapatid. So, ngayon, nung nangangaral ang pastor, sabi niya, ito, mga kapatid, wag lang kayong ma-open. Ang sabi niya, mga kapatid, lahat na nagmi-make up, bukas ang pinto, labas kayo. Hello? Alam niyo po, dahil nga po, mga kapatid, grabe yung revival, mga kapatid, grabe yung pagkilos ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala akong tumayo at walang lumabas. Ang sabi ulit ng pastor, sabi niya, sino pa ninyong hindi pa namumuhay na may kapanalan? Bukas ang pinto, labas. So wala akong tumayo at lumabas, mga kapatid. Ngayon, nung narinig ng isang pastor, sabi niya, dinala niya doon sa simbahan niya. Ang sabi niya, mga kapatid, sino dito yung kayo? Wala. Talagang empty, mga kapatid. Ngayon, nangaral siya ng gano'n. Ang sabi niya, sino dito yung mahilig pang mag-make up? Bukas ang pinto, labas. So, unti-unti, mga kapatid, may lumabas na mga iilan. Maya-maya, mga kapatid, sabi niya, sino dito yung hindi pa namumuhay na may kapanalan? Bukas ang pinto, labas. So, naubos naglabasan lahat. Ay ngayon, mga kapatid, dumating yung araw. Yung pastor na nangangaral ng gano'n, mga kapatid, patungkol po sa pag-make up, namatay. Ay marami po mga pastor na dumalaw. Ang sabi ng isang pastor, pastor, bakit? Mukhang kanina ka pa, di mo tinignan si pastor. Kung ano yung lagay niya doon. Sabi niya, oo nga no. Pauwi na tayo, pero hindi ko pa siya natingnan. So nung tinignan niya, mga kapatid, pagbungaw niya ng ganyan, napabalot si pastor ng maraming make-up, iba't ibang kulay. Lahat tayo magsabi personal. Sabi niya, grabe ka pastor mangaral patungkol sa make-up, pero hindi ka nakalusot. Ngayon patay ka na, make-upan ka din. Pero huwag yung isip yung katabi mo na. Lahat tayo magsabi personal. Baka, kasi, pero tanda natin, nakating din tayo dyan. Bawat funeral, mga kapatid na yung mapuntahan, papiliin po ang pamilya kung anong style o anong kulay. Diba? Kung anong gusto ninyo, mga kapatid. So nakating tayo dyan. Sa ayaw at sa gusto natin. Hello! Lahat tayo magsabi personal. Pumalagpag po muna lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon. Okay. So purihin po ang ating pundakilang Diyos. Alam niyo ho, mga kapatid, patungkol sa kabanalan o sa pamumuhay na may kabanalan, ito po, mga kapatid ko, ay nakalipin din po sa atin. Kasi bawat isa sa atin, may kanya-kanya kasi tayong paniniwala, paninindigan. Amen? Pero, mga kapatid, sa banal na kasulatan, inuutos po talaga sa Biblia na
ang mga babae ay magsuot na may kahinhinan. Amen? Amen? Hello? At may kabanalan. Yun yung isa sa inuutos sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, kung magsuot man tayo, huwag tayong magsuot ng kulang sa tila. Alam niyo po yung kulang sa tila? Ngayon, marami pong mananahi, mga kapatid. Bawat mananahi, kasi sa Biblia, mga kapatid, ang lalaki huwag magsuot ng kasuotan ng pambabae at ang babae ay huwag na magsusuot ng kasuotan ng panlalaki. So marami tayong mga mananahi. Ang mga tinatahi nila, kasuotan ng pambabae at kasuotan ng panlalaki. So sabi ng Deuteronomio 22:5, kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid ko, ang babae huwag suot ng kasuotan ng panlalaki at ang lalaki ay huwag susuot ng kasuotan ng pambabae. Pero alam niyo ho ba, mga kapatid ko, ano po talaga yung ibig sabihin? Sa nakagisnan kasi natin, ang babae hindi pwede magsuot ng pantalon. Sa ganong katuruan, mga kapatid. Di ba? Tama? Noon, mga kapatid, tapos sinasabi naman nila, ay, nasa standard tayo. Dapat sumunod tayo. Noon, mga kapatid, ano ba yung sinusuot ng mga tao noon? Nagkaroon lahat eh. Di ba? Lahat ay magsabi